Magandang umaga ho sa inyong lahat. Ako ho ay nandito. Nakikisama ako sa mga bigating retired military officers, no? Nananawagan ho ako sa mga kapwa kong Pilipino. Iisa lamang po ang kulay natin, kayo manggi. Pumunta po kayo dito sa Gate 4. Mahalaga pong marinig ang inyong boses. Mahalagang makita kayo. Bakit? Ang pagbibitiw ng isang speaker, hindi ho yun accountability. Yun po ay isang panandaliang solusyon. Dahil ang kailangan nating malaman, sino ang proponent ng insertion? Gaanong kalaki ang insertion? Saang distrito linagay? At kung yun ay may proyekto o ghost projects, lahat po tayo nagbabayad ng ating tax. At yung tax natin ay from the source. Diba? 30% po yun. Gigising tayo, may bagyo, ang ating mga properties, ang ating bahay nasisira. Sino ang nagsusolusyon nun? Hindi ang gobyerno. Tayo ho. Ano ho yung ating itinulong na buwis? Para lamang natin malaman na ninakaw pala. So hindi ho pagpapalit ng speaker ay solusyon. Maging accountable si Martin Romualdez. Hindi ho ang pagka-cancel ng travel authority ang solusyon. Alam niyo ho kung bakit? Kahit wala ho si congressman ko dito, may paper trail ho. Ang budget ho ay 7 volumes. May paper trail ho yan magmula sa NEP, papuntang government GAB, papunta sa GAA. Ngayon, alam po nito ng mga retired officers natin, no? May tinatawag na command responsibility. Tama po? Kung sa bahay, may commander. Pag sinabi ni commander, hindi pwedeng bilhin yan. Para sa tuition, susunod tayo. Ang mga anak, hindi pwede ng cellphone. Dapat sa gagamitin sa paaralan. Sumusunod ho tayo. Bakit ho ang commander-in-chief natin hindi sumusunod? Yung binalik niya ang PhilHealth Fund, ang tanong ko, ay ba't mo kinuha? Di ba kinuha niya? Hindi natin alam kung saan ginamit. Ngayon, may ugong-ugong, ang Supreme Court daw ay magkakaroon na ng desisyon. Binalik. Dahil daw may savings. Saan ho naging savings? Hindi ho ba dapat ang pagbabalik sa treasury? At hindi mo pwedeng galawin ang trust fund. Kasi ang trust fund ay pondo ng miyembro. Natin hong lahat, pondo natin yan. Pag nagkasakit tayo, kahit napakaliit na pondo, meron tayong madudukot. Dahil ginamit, diba? Ginamit. At sabi ni Secretary Recto, kailangan daw, bakit kayo may savings? At naibalik. So, ang aking panawagan po, apart from command responsibility, ay tigilan ho ang liquidation by certification. Dapat malaman natin ano ang pondo na nasa congressman at saan nila ginamit. Una po yan. Pangalawa, make public the SALN. Bakit po? Kasi makikita natin sa 3 taon ng 19 Congress, tumaas ang kita ng mga legislators. Saan ang galing? Okay? Ang pangatlo po, magsabi naman kayo kung may conflict of interest kayo. Bakit ho? Di ba sabi, 67 legislators are contractors. Kung contractors kayo, di wala na ako nagle-legislate. Lahat proyekto. Ngayon, ang sinasabi, dapat daw i-extend ang inquiry sa 2016. Isama si Duterte. Sige ho, buksan natin. Magbukas ho tayo ng libro nang makita natin kung sino ang kasuka-suka na paggamit ng pondo ng bayan. Hindi ho natutulog ang taong bayan. Gising ho,
Kaya yung nakikita natin mga posters, ang posters yung nakalagay issue-based. Saan kinuha ang pondo, saan ginamit. Ang mahirap po dyan, yung foreign assisted project, yung counterpart, pag tayo umutang sa ADB, sa Japan, etc. Ang counterpart to, inalis nila. Linagay nila sa unprogram fund. Anong ibig sabihin nun? Okay, may agreement na ho tayo. Linagay sa unprogram fund. From the unprogram fund, ginamit para sa infrastructure. Hindi lamang po flood control. Ang sabi, iilan lang daw yan. Di ba ho, sino ho ba nag-announce na may 5,500 flood control fund? Hindi ho ba ang Pangulo nung second SONA niya? Okay. Siya ang nagmalaki na natapos. Ay bakit pagkatapos ng isang taon, nawala? At bakit all of a sudden, ang sinasabi, 15 contractors lamang. Pag tinignan nyo ang isumbong sa Pangulo, nakafix lamang sa ilang kontratista. Tama po si Manong Chavit. Tingnan nyo ang Ilocos Norte. Kasi yun ho ang napakahalaga. Kung titingnan nyo ang bawat lugar, Ilocos Norte, isama nyo na ang Davao City, isama nyo ang Leyte, isama nyo ang Sorsogon. Yun ang patas. Okay na ho, huwag nyo na akong payungan. Sanay naman ho tayo sa... So, ang napakahalaga ho niyan, patas lamang ang laban. Walang agrabyaduhan. Inagrabyado niya si Juan de la Cruz eh. Bakit hindi maging patas ang gobyerno? Para makita natin sino ba talaga ang para sa atin, sino ang nagsisinungaling, at sino ang nagnakaw. At napakahalaga ho yung BIR, ako ho ay may letter of audit, personal. At ang kumpanya ko binigyan din ng letter of audit. Anong ibig sabihin yan? Hinaharas na ho ako. Kasi kritiko ako. Hindi ho ako kritiko ng administrasyon. Mahal ko lamang ang Pilipinas. Mahal ho natin ang Pilipinas. At kaya tayo nagkri-criticize dahil gusto natin maayos ang Pilipinas. Iisa lamang po ang ating bansa. Hindi naman ho ako nag-OFW. Bumalik ho ako dito sa kagustuhan kong makatulong sa bansa ko. Pero, ang nagtitinda ng pomelo sa Davao City may LOA, may letter of audit. Seriously? Ilan sa mga negosyanteng maliliit, medium scale, sa Davao City ang binigyan ng LOA. Nakaka-receive rin ho ako ng mga messages sa ilang maliliit na negosyante. May LOA sila. Ang tanong ko kay BIR Lumagi, bakit hindi nyo bigyan ng LOA ang mga kontratista? Bakit hindi nyo bigyan ng LOA ang mga congressman? Pag pumunta kayo sa parking ng House of Representatives, anong uri ng mga sasakyan na nakikita nyo? Wala na hong frugality. Hindi na ho nagtitipid. Mayabang ho silang pinapakita sa taong bayan ang yaman nila. Ikaw ba naman magkakaroon ka ng 6 na bahay sa Forbes Park? 12 ba ma'am? Diba? Ang tanong natin, wala na bang hangganan? Ganun na lamang ba kayong katakaw na hindi nyo intindihin ang ordinaryong tao? So, ako po ay sumasama dito in solidarity. Meron pong ilan sa mga opisyal, retired officers na nakilala ko, nakita ko ang pagmamahal nila sa bansa, no? Itong si Supetran, madalas ho kami mag-away nito. Madalas ho kami mag-question ng mga plano sa buhay-buhay. Pero nung nakita ko siya nagsasalita sa House of Representatives, sumaludo ako. Sabi ko, he is walking his talk. Nung nag-reach out si General Pokis, sabi ko, sa tingin ko kailangan nang lumabas. Nung si Orlando De Leon, sabi ko, taga Bicol ito. Sabi ko, nagulat ako na andyan. So ako ay nagpapasalamat sa kanila kasi ang lakas ng ating puwersa ay galing sa kanila. Sila ang nagpapatibay na
kaya natin kumilos. Si General Paul Sumayo, isa ko rin niyang kaibigan, tahimik lang, nagmamatsyag, pero nakita ko siya dito. So, ako'y nagpapasalamat sa kanila, pinoprotektahan nila ang taong bayang sumasali dito. So doon sa nakikinig at nanonood, pumunta na po kayo dito sa Gate 4. Marami pong general na nasa loob na sumasama sa atin. Pumunta po kayo dito, magpakita kayo. Tama na po ang sa Facebook o sa online. Ang kailangan, nakikita tayo tao-tao. Marami pong salamat sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po.